Magandang umaga mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 11 AM edition. PITX, inaasahang aabot ng 3 million ang foot traffic sa kabuuan ng Christmas rush. Inaasahan ng Parañaque Integrated Terminal Exchange na aabot sa 3 milyong katao ang dadaan sa naturang terminal, sa kabuuan ng Christmas rush. Ayon kay Jason Salvador, ang head ng Corporate Affairs and Government Relations ng PITX, ito ay inaasahang magsisimula mula December 20 at magtatagal hanggang sa January 6. Sa naturang period, inaasahang tuloy-tuloy ang biyahe ng mga pasahero mula Metro Manila, papunta sa mga probinsya at vice versa. Una naman ng tiniyak aniya ng mga bus companies na naseserbisyo sa PITX, na may sapat na bus units na magagamit sa kabuuan ng Christmas rush. Ayon kay Corpus, tinaya na rin ng mga kumpanya ang bilang ng kanilang mga seserbisyuhang pasahero sa kasagsagan ng holiday. Samantala, una na ring nagkaroon ng inisyal na pagpupulong ang PITX, bus companies, at mga kinatawan ng government agencies tulad ng Department of Transportation, Land Transportation Franchising and Regulatory Board at iba pa, upang planuhin ang pagbabantay sa kasagsagan ng Christmas rush. Aniya, muling isasagawa ang mga biglaang inspection, drug testing at security check ang mga ito, bagay na welcome sa pamunuan ng PITX. Sa iba pang balita, QCPD, tiniyak sa publiko ang ligtas at maayos na pagdiriwang ng Kapaskuhan at Bagong Taon. Hiniling ng Quezon City Police District sa publiko, ang kooperasyon sa panahon ng holiday season. Pakiusap ni QCPD Acting Director Police Colonel Malesio Buslig Jr., na maging alerto ang komunidad at agad i-report sa pulisya ang anumang kahina-hinalang aktibidad na kanilang nalalaman. Sa pagsisimula ng tradisyonal na simbang gabi sa December 16, may mga paghahanda na ang QCPD para sa seguridad. Inaasahan na nito ang dagsa ng tao sa mga simbahang Katoliko sa panahon ng Kapaskuhan. Sabi pa ni Colonel Buslig, may pakikipagtulungan na rin ang QCPD sa Quezon City Local Government, Metropolitan Manila Development Authority, para sa deployment ng mga pulis at force multipliers sa mga worship area. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 11 AM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya, para sa 2 PM edition. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.